karapatan niya sa manual ng Clerk of Courts and Sheriff. May mga provisions doon na kapag ang isang testigo ay hirap i-express sarili niya accurately yung idea na gusto niyang sabihin sa mas kaya niya sabihin sa Bisaya at hindi niya kaya sabihin sa Ilocos o sa Bicol o sa English, karapatan ng witness na humingi na sabihin sa wika kung saan siya sanay at obligasyon ng hukuman na mag-provide ng interpreter. In fact, may mga tinitrain nga na may budget dyan, tinitrain yung mga clerks of courts o yung mga assistant clerks of courts na mag-interpret. Nasa manual of the clerks of court. Day 17 ng impeachment trial, attorney, ngayong araw na ito at inaasahang muling ang haharap itong si Gina Acosta, yung disbursing officer. Ano ho yung masasabi po ninyo? Dahil doong nakaraang mga pagdinig, inamin ho niya o ayon po sa kanya ay binigay po niya itong nasa 125 million pesos na confidential fund kay Colonel Raymond Dante Lachica. Sa tingin po ninyo, attorney, dahil po sa testimonyang ito ng disbursing officer ay maaari nang ipatawag ang Vice Presidente sa impeachment trial? Lagi naman pwedeng ipatawag ang Vice Presidente with or without that testimony. Medyo nakakataka lang. Ano yung illegal sa ginawa ni Gina Acosta na binigay sa taong dapat mag-i-implement ng proseso ng purpose Kasi kung hinawak lang ni Gina Acosta yon, edi guilty siya ng malversation. So dapat talaga ipasa niya, i-disburse niya sa purpose ng pondo na yon. Opo. So wala kayong isyong nakikita po doon since sinabi din mismo ni Gina Acosta na dumaan naman sa regular na proseso yung paggastos ng confidential funds ng Vice Presidente. Wala talagang issue dyan. Kasi kung ang ini-insist ng iba na aakyat sa bundok si Gina Acosta, bit niya yung mga cash na yan. In reality, maraming rebels, mga former rebels na hindi na sila rebel, naging bandido na sila. Kung papaakyatin sa bundok si Gina Acosta, ma-hold up siya, mapapatay siya. Ang dapat gumawa nun yung taong tulad ni itong si Raymond Dante Lachica. So, tama lang ang ginawa ni Gina Acosta. At may accountability naman. Minention naman niya yung pangalan ni Raymond Dante Acosta. Nandun ang accountability. Opo. Kay Lachica pala. Kay Lachica. Opo. At doon kay Vice Presidente, attorney, maaari ho ba siyang maging hostile witness ng prosecution kahit siya ay akusado po dito sa trial na ito? Walang ganyan na rule sa impeachment. Yung sinasabing rule na yan sa mga regular courts. Pero sa mga impeachment rules wala akong nababasang ganun. Wala pa akong nakikita. Pero syempre, kung gusto ni Inday Sara, nasa kanya yan. Opo. At maaari din ho siyang maging tumistigo doon sa defense team kung gugustuhin niya. Yes, parang ginawa ni Corona. Hindi naman kailangan pero siya ang nagkusa, si Justice Corona. So depende yan sa kung ano yung decision ng akusado sa impeachment. Opo, at sabi pa nga ng ilang kongresista ng House Prosecution Team, kung ganun po ang mangyayari, ay maaari pa rin makapag-cross-examine ang prosecution dito kay Vice Presidente kung sakali man na titistigo siya para sa defense team. Opo, ganun po yun. Opo. Pero walang issue dun kay Gina Acosta sa day 16 ng trial. Medyo nagugulat nga ako bakit ganun Opo, uulit na naman po kasi yung pagpapatawag kay Vice Presidente dahil nga doon sa pagbanggit nga ng pangalan ng Vice Presidente. Parang yun nga naging issue na si Vice Presidente yung ang nag-utos dito kay disbursing officer na ibigay yung kanyang confidential funds. Pero tulad ng sinasabi po ninyo, wala naman pong issue pagdating po doon. Ano yung inaasahan po ninyo ngayong araw na ito sa pagpapatuloy po ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Dahil yung witness nila, doon pa rin sa doon pa rin sa mga yung technicalities na walang makakapag-claim kung sino yung tama o mali dito. Halimbawa, kung tama ba, kailangan bang may proof na successful
pagka-disburse ng pera, kailangan ba na may proof kaagad na successful yung purpose. Kasi ako, nung nagtrabaho ko dati sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, pagka dinisburse mo yung pera for rebel returnees, usually binibigay yan sa agrarian reform communities. May 3-year period yan para i-assess yung success of failure. Kasi kinukuha yung average ng 3 years. Kasi pag binigay mo sa mga rebel returnees na nag-farmer, pag first year na crop failure, may second year, third year pa yan, ina-average yung 3 years. So ngayon, kung yung sinasabi ngayon na dapat itong binigay na dapat may proof kaagad na success, medyo too early to assess. Opo, at attorney, doon naman po sa kay Gina Acosta, ano yung possible effect naman sa kanyang naging testimonya kamakailan? Yung tungkol sa yung 4 na bag? Yung or naging naging pahayag po niya doon during direct examination po sa kanya. Napaka-normal nun para sa isang special disbursing officer. Yung normal yun eh. In fact, nung tinitingnan ko ngayon yung mga bags na yung AI, yung 125 million, kasyang-kasya dyan. Magiging coins o gano'n. Kasi ako po, nagtrabaho din po ako sa bangko. Parang yung 4 na bag na yan, parang sobrang laki sa 125 million. Opo, attorney, Kung magandang umaga. paper bills ang ginamit. Si Admar po ito. Kabilang din po sa kini-question ng prosecutor o ng prosekusyon ay yung paggagawa ng plano intended para dito po sa confidential funds. Parang kini-question nila na hindi ang disbursing officer, yung project coordinator, yung mismong gumawa o gagawa ng plano intended para dito sa confidential funds. At kine-question nila na merong tulong, halimbawa dito po kay Colonel Lachica, na the same time, yun din yung mag-i-implement at bibigyan po ng pondo. Meron po ba kayong nakikitang mali ukol nga po dito? In real life, may plano yon at saka malaking team, hindi lang isang taong gumagawa ng plano na yun. Pero yung plano na yun, hindi kaagad i-reveal dahil delikado ang buhay ng mga informants. Usually yung plano yan nire-reveal after many years na. Dahil para kinakailangan i-secure muna yung buhay ng mga informants, kung sinong beneficiaries, lalong-lalo na kung mga rebel returnees ito. So, meron plano yun at syempre hindi mo kaagad. At this point in time, pag binulgar mo yung plano, edi kawawa naman yung re-respakan ng yung mga hindi sumuko. Hindi yung mga rebelde pa hanggang ngayon. So, Opo, clarify ko lang, attorney. Parang ang kini-question kasi nila, bakit nandyan pa si Lachica para sa paggawa nitong mga programa na ito, hindi ba kaya lang ni Acosta or obligado rin or tama lang din ang ginawa ni Acosta na makipag-ugnayan kay Lachica para makabuo ng mga programa po na siyang kini-question ng prosekusyon, attorney? wala ko nakikitang mali doon. In fact, counterinsurgency ito eh. So, definitely dapat magko-consult sila with one another. Hindi pwede soloin ng isang tao at saka hindi pwedeng ibulgar kaagad kung i-reveal sa publiko, i-announce sa publiko yung plano na to at this early point in time dahil delikado ang buhay ng mga ang may involved dito sa itong usually confidence building measures to na binibigay sa mga potential rebel returnees o yung mga sumuko na ng rebels. So definitely wala akong makitang masama doon sa ginawa ni Lachica at saka ni Acosta kung nag-usap man sila o kung ano yung division of labor nila, kung anong pinag-usapan nila, anong plano nila. So wala akong nakikitang irregular o anomalous doon. So kumbaga, akma lamang po dahil ito naman pong programa na paglalaanan ng confidential fund ay mas sigit na nakakaalam yung talagang involved sa security sector. Oo nga dapat talaga eksperto sa sa security matters kasi to eh. Hindi ito yung basta-basta na lang na yung pang urban or pang city.
Dahil ano to, intelligence na ano to, kailangan mo mag-penetrate sa mga lugar na hindi mapupuntahan ni Gina niya kaya. Opo. Doon naman po sa kini-question na minadali daw yung proseso para ma-encash daw yung pera. Sa tingin mo may masama doon kung tumugma naman, kung mabilis naman ang proseso, wala namang nilabag, dapat pa bang questionin na yon, attorney? Nagtataka nga ako, wala akong makitang issue doon. Yung una, the amount is, kung tutusin, the amount is small for that kind of purpose. Ano lang yan At saka kung tama yung sinasabi ng prosecution, simple lang. Kanino ba galing yung confidential fund na yan? Hindi ba sa Office of the President? Bakit hindi ipatawag yung kung sino man sa Office of the President ang may kinalaman dyan sa pondo na yon? Opo. Opo. At isa rin sa kanilang pinupuna ng prosekusyon, dahil daw ipinag-utos ng pangalawang Pangulo kay Acosta na ibigay ang pera dito kay La Chica. Ibig sabihin, meron ng mali daw na ginawa ang Vice Presidente doon dahil tingin nila si Acosta lamang dapat daw ang mag-disburse doon sa pera. Pero nanindigan itong si Acosta na naayon pa rin sa Joint Memorandum Circular number 15 yung kanyang ginagawa. Tingin niyo po yung pagbibigay niya ng pondo kay La Chica ay bahagi ng pag-disburse nung pera, and at the same time hiningan niya, based doon sa testimonya niya, na hiningan din niya si La Chica ng mga kaukulang mga dokumento bilang pagpapatunay na igasto o na ibigay ang mismong confidential fund sa paglalaan ng talaga ng pondo, attorney. Sa tingin ko walang lalabag sa Joint Memorandum Circular na yan. Dahil una hindi naman krimen yung ginawa nila At most, siguro pwedeng sabihin na si La Chica ay darating din ang araw na kung safe na lahat, pwede siyang mag-report. No? Sa ngayon, hindi pa safe. At saka yung average period niya, yung kapag agrarian, 3 years yun. Kapag ano naman, sa education, hindi ko lang alam. No? Kasi kung minsan ginagawa ng schools yung mga communities ng mga rebel attorneys, hindi ko alam yung period. Pero sa ano rin, yung medical sa agrarian, usually magkasabay yun. Dahil naalala ko nung araw, yun nga nagtatrabaho ako sa peace process, tapos marami akong kakilala sa agrarian reform. Ang agrarian reform secretary no, si Gary Lau, tapos yung sa health no, si Juan Flavier, nagtutulungan sila At binibigyan ng usually 3 years pagka gano'n yung nagde-develop na agrarian reform communities. So ngayon, kung yung sa impeachment na yon, kung gagamitin mo that same standard na ginamit nung araw, nasa ano hindi pa tapos ang 3rd year. So kinakailangan may panahon pa para mag-liquidate si yung whoever is in the counterinsurgency process. Opo. Pinuna po ng isang senator judge ang hostile witness na si Acosta dahil daw sa hindi pagsasalita na pwede naman daw magsalita ng Tagalog o Ingles. Pero attorney, karapatan po ba ng witness na kung saan siya komportable at mas maipapaliwanag niya ng lubos at kung magtatanong siya kung hindi niya naintindihan yung tanong, obligado siya na, kumbaga, kung saan siya komportable, yun ang kanyang gagawin po? Yes, karapatan niya. Sa manual ng Clerk of Courts and Sheriff, may mga provisions doon na kapag ang isang testigo ay hirap i-express sarili niya accurately, yung idea na gusto niyang sabihin mas kaya niya sabihin sa Bisaya at hindi niya kaya sabihin sa Ilocos o sa Bicol o sa English, karapatan ng witness na humingi ng sabihin sa wika kung saan siya sanay at obligasyon ng hukuman na mag-provide ng interpreter. In fact, may mga tinetrain nga na may budget dyan, tinetrain yung mga clerks of courts o yung mga assistant clerks of courts na mag-interpret.
nasa manual of the clerks of court. Opo. Yun. Attorney, dito lang tayo sa issue ng confidential funds since natatalakay ito at yan nga ang naging sentro ngayon ng impeachment trial. Ngayon na bumabalik po ito mga issue ng mga shooting incident sa mga paaralan, mga estudyante mismo mga bata mismo yung na humahawak ng mga baril. Sa tingin po ninyo, naging malaking kawalan po yan, confidential funds, o malaki ang naging naitulong niya nung panahon po ni Vice President Sara Duterte nang siya po ang naging kalihim pa ng Department of Education sa pagpapanatili ng kaayusan sa mga paaralan para po matiyak na hindi po mangyari itong mga nangyayari po ngayon na hindi na po siya ang Department of Education Secretary. Mas maiiwasan itong mga insane shootings na to, mga senseless killings na to kung meron man at least konting confidential fund para dyan, para monitor ano nangyari sa loob ng eskwelahan, kung paano nakakapuslit yung firearms o gano'n, makakatulong definitely. Pero anong masasabi po ninyo nung panahon ng... Lalong-lalo na medyo ano. Yes po, go ahead sir. Hello? Opo, paputol-putol na po yung... Meron na naman ulit sa Thailand. Opo. Nagiging uso na yung senseless killing shootings na yun eh. So, maaaring dapat siguro laanan konting confidential fund yun. Opo. Pero kayo mismo, naging saksi sa panunungkulan po ni Vice President Sara Duterte nung naging siya po ang kalihim ng Department of Education. Ano po ang inyong masasabi kung ikukumpara po ninyo ngayon? Yung mga teachers, marami silang sinasabi na yung concern sa teacher as an employee, yun yung doon ako nakakarinig ng mga positive feedbacks. Parang feeling nila tao sila ngayon. At least sa mga teachers, sa mga nakakausap kong teachers. Opo. Hello? Yung the way po yung pagtitiyak na talagang mapayapa at malayo po sa bayolente itong ating mga mag-aaral, mga kabataan po, attorney. Yes, sa Mindanao area, yung close coordination ng yung mga schools at sa mga law enforcers, yun yung napansin ko nag-improve. Dahil ako, madalas ako sa Mindanao nung araw, yung mga schools doon, dapat peace zones eh. Pagka nagkagulo, dapat hindi apektado yung mga batang nagtatago sa schools eh. So, yun yung isang bagay na tingin kong sana pinagpatuloy ngayon, pero parang tinigil na nila yan eh. Oo. Nung Education Secretary si VP yung mga schools ay naging peace zones. At isa rin ho sa mga naging reason, hindi ho ba attorney kung bakit niya ginamit yung confidential funds ay para mapigilan po ang patuloy na recruitment ng teroristang grupong CPP, NPA, NDF sa mga kabataan? Definitely yun. Yun nga sa mga lugar na ancestral domains, talagang tingin ko doon naging successful yung programa na yan eh. Nagrereklamo na mismo yung mga tunay na mga lumad kasi pinapasukan ng mga ideologues na tagalabas na hindi naman taga ancestral domain. So doon nakikita ko pwedeng mag-report ng success itong mga na-involve sa counterinsurgency. Pero ngayon since ganito na nangyari, dahil sa nangyaring impeachment ngayon, I doubt kung gaganahan na yung mga taong law enforcers sa counterinsurgency. Oo, hindi ho ba sila naaalarma na ito'y natatalakay na po dyan sa impeachment trial, itong mga intel po natin? Siguro mga Wednesday o Thursday o Friday magpe-press con sila yung mga men in uniform na ayaw nila yung nangyayari ngayon dahil mawawalan ng gana yung mga intel eh. Mawawalan ng gana yung counterinsurgency sa mga nangyayari ngayon. Opo. Alam naman po natin kung sino pong ayaw talaga na magkaroon ng confi funds ang opisina ng Vice Presidente o mismong si Vice President Sara Duterte ay ito talagang makakaliwang grupo. Attorney? Definitely sila. In fact, may kaso na kay Congresswoman sino ba to?
yung na-kidnap ng indigenous person, ng mga bata. So, nahuli yun dahil sa dahil sa Confi Fund. Nahuli yung congresswoman na yan. Yun. Opo. Siguro, Yung attorney. na-kidnap ng mga bata sa Lumad. Opo. Siguro, attorney, huli na lang, alam kong medyo abala po kayo, no? Kasi paputol-putol po yung linya ng ating komunikasyon. Ngayong umaga, ngayon na baguhin, may plano pong baguhin na. Next week, yung schedule po ng impeachment trial, possible po sa halip na umaga, sa hapon na po ito, magaganap ang impeachment trial at posibleng umabot pa daw sa Pebrero. Ano ho yung reaction po ninyo dyan? Napakalaking waste of money. Sa anong hinahabol, 125 o 600 ba yun? 600 million. Tapos yung gagastusin, doble nun para lang i-redefine yun, para lang pagtalunan ano ang definition ng confidential. Waste of time. Pero kung tingin ko kung nag-struggle sila na ganahan ng tao na manood ng impeachment, edi siguro kausapin si VP na umaten siya. Kasi right now, wala nang gana ang tao manood eh. Pero pag siguro magpakita si VP na kahit umupo siya isang beses yan, magiging blockbuster yan. kung walang impeachment yun ay wala nang nanonood at hindi na sinusubaybayan ng tao, then let Sarah sit in the witness stand. Sigurado maraming manonood ulit.